Hey mga boss, bali ngayon meron na naman tayong piyesang pagkakaabalahan. Ang gagawin natin ngayon is Japanese Oriental Tattoo mula sa Chinese client natin dito sa Taiwan. Bali, first session namin is mag-outline tapos itatry na sumagad hanggang sa black shading. Kasi alam nyo naman ang mga Taiwanese client natin is mahihina ang pangangatawan pagdating sa pain. Kaya, ayan, hindi ko na na-videohan kung paano ko siya nilinyahan, kaya dito tayo rekta tayo sa shading. Hindi ko na siya nagawang videohan kasi hindi maayos ang namin, ang preparation namin kasi gawa ng yung kliyente natin is kinakabahan and ayaw niya makita yung itsura niya sa camera ng namimilipit. Pero nung nasimulan na natin yung session, okay naman. Mind over matter lang naman yan mga tol. Tapos dito, kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng gray kasi ayaw ko mag-wash ng alam nyo yun, yung common na ginagamit na wash kasi baka mamaya mag-expect siya ng super na gray. Gusto niya kasi na yata ng gray yung makikita niya dun sa mga sa mga gray part ng tattoo niya. Kaya yun, gray ang ginamit ko pang wash sa kanya. Pero maganda ang outcome niya pag lumabas. Hindi yan siya katulad nung gray wash na na diluted lang. Maganda ang outcome pagka ganyan. Malambot yung pagkaka-gray niya. Tapos dito sa ginamit nating mga needle is gumamit tayo diyan ng 15M1 tsaka 23M1 tsaka 25RM. Tapos dito sa sa mga panglinya niya is yung ginamit natin diyan, 9RL, 18RL tsaka 14RS. Optional lang naman kasi kaya nagdalawang malaki ako, 14RS tsaka 18RL. Dumidepende kasi ako sa balat niya kung paano siya papasukin. And yun, kung makapansin nyo, namumula siya. Yan gawa ng ginamitan namin siya ng naming cream. Every Chinese client laging nag-expect na may naming cream tayo kasi yun nga, hindi nga nila, parang pakiramdam nila hindi nila kinakaya yung sakit. Ayan, after 2 weeks nag second session kami. Ayan, healed na yung niya dyan, pero may mga part na shading na hindi pa rin healed. Pero ox na yan para banatan ulit na second session. 2 weeks ang hiningi ko sa kanya kasi sabi ko gusto kong magaling lahat ng linya para pag dinaanan ko ulit ng karayom is hindi ganun ka sakit. Kasi masakit talaga pagka sugat pa yung tato tapos babanatan mo na kagad. Masakit yun. Sobrang sakit. Tapos yung sa yung sa piyesa natin o yan, sarili natin design yan. Nanghingi lang ako kay client ng permission na ako nang gagawa ng sarili namin pyesa kasi yung binigay niya sa akin pyesa is nakatato na sa balat. Sabi ko gawaan na lang kita ng sarili nating design. Koi fish pa rin naman. Tapos susundin natin kung hanggang saan mo gusto paabutin. And pumayag naman siya. Tapos sa voltahe ko pag nag-shading ako, dumidepende ako dun sa ginagawa ko Kung nagamit ako nag-solid black ako, lagi ako naka 8 volts niyan. Pero pag nagaganyan ako, go wash ako, lagi lang ako niyan 6 volts kasi ayaw ko ng sobrang bugbog, kakapabalik-balik. Syempre pag nag-wash tayo, alam niyo yan ng mga tattoo artist natin na kapag nagpapabalik-balik tayo, nagmo-multiple stabbing yung needle dun sa balat. Syempre, nadudurog kahit paano. Hindi siya nagkukos ng maayos na resulta pag gumaling. Tapos pag nag-shading tayo, alam niyo yung nag-wash doon sa mga bagong tattoo artist natin na nagsisimula pa lang din. Basta huwag niyong panggigilan, lalabas yan. Normal na mamula ang balat kasi syempre tinatamaan ng needle yan. Huwag lang ninyong panggigilan mga chong para at least kayo nagresulta pa rin na maganda. Sumasabog naman yung tinta niyan sa loob. Hintayin nyo lang humupa yung pamumula para makita nyo yung mismong kinalabasan ng shinading ninyo. Tapos sa paglilinya, madalas ang voltahe ko naman lagi dyan, laging 8. Bihira naman ako umakyat na ngayon hanggang 10. Depende siguro kung sobrang laki ng needle na gamit ko gaya ng 18RL at saka 18RS, 14RS, yung mga ganyan. Dumidepende tayo sa texture ng balat. Kasi may mga balat talaga na matigas.
Halos patapos na rin kami dyan, nag third and fourth session na kami, hindi ko na nag-videohan kasi nga si client is may mga session kami na nagmamadali siya and hindi niya kinakaya. Ito na yung finished product natin. Medyo madungis pa siya kasi hindi pa nag-scab pa rin yung ibang part niya. Medyo na-rush na yung schedule namin. Ayan na yung halos finished product namin. And babalik daw siya para sa kabila. And hopefully sana makagawa pa ng mga ganitong project kasi sobra ako nag-i-enjoy. And salamat sa panonood and salamat sa lahat ng laging sumusuporta and hopefully makagawa ng mas marami pang ganito. And sana nag-enjoy kayo sa video na ginagawa ko. And keep supporting lang mga boss and God bless palagi. Ingat. Salamat.